Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin si Yusek Claire Castro na mula nung siya ay naglingkod na Palace press officer, ang galing niyang sumagot. Halos lahat ng tanong nasasagot niya, na ang galing niyang ilihis yung sagot na ang kanyang idadamay, ang kanyang lalabas na may kasalanan, mga Duterte. Ito, share ko sa inyo. First time na mayroong tanong ng media na ayaw niyang mag-comment. So, sabi ko, bakit? First time. Meron siyang isinagot, kailan umiwas siya sa... Hindi niya talaga sinagot. So, anong klaseng tanong ito na iniwasan niyang sagutin? Ipinasa niya sa iba. Sinabihan na ba siya na huwag kang masyadong madaldal? O ano, nakakapagtaka eh. Bakit ayaw niyang sagutin? Okay, so pakinggan natin tungkol ito sa pag-endorso ni VP Sara kay Senator Amy at Congresswoman Villar. Ito. What came out over the weekend, yung pag-endorso po ni Vice President Sara Duterte sa alyansa candidates, Congresswoman Camille Villar and Senator Amy Marcos. Ano po kayang mensahe ang pinaparating nito sa publiko? Kung di po ako nagkakamali, naglabas na rin po ng mensahe ang si Congressman Toby Tiangco. At lahat po ng question patungkol po dyan ay si Congressman Toby lang po ang sasagot. Ayaw niya. But ma'am, is the trust and confidence of the President in these candidates buo pa rin po kaya? Sa kanya mga kandidato, definitely yes. Pero muli, kung ano man po yung iba pang mga detalye patungkol po dito sa recent incidents ay si Congressman Toby Tiangco po ang may authority to talk about that ma'am. Reaction lang po inulit ko lang. what came out over the weekend, yung pag-endorso po ni Vice President Sara Duterte sa alyansa candidates, Congresswoman Camille Villar and Senator Amy Marcos. Ano po kayang mensahe ang pinaparating nito sa publiko? Kung di po ako nagkakamali, naglabas na rin po ng mensahe ang si Congressman Toby Tiangco. At lahat po ng question patungkol po dyan ay si Congressman Toby na lang po ang sasagot. But ma'am, is the trust and confidence of the President in these candidates buo pa rin po kaya? Sa kanya mga kandidato, definitely yes. Pero muli, kung ano man po yung iba pang mga detalye patungkol po dito sa recent incidents ay si Congressman Toby Tiangco po ang may authority to talk about that ma'am. Okay. So, ito lang yung topic na surrender si Auntie Claire. I have no authority to speak about this. Si Congressman Toby Tiangco, yung campaign manager ng alyansa, siya lang daw. So ano ba yun? Sinabihan ba siya? Was there a direct order ng alyansa o palasyo na okay, pagdating sa issue nito, huwag ka na lang sasagot Kasi napaka-sensitive na issue ito eh. Pero mo, -2 na sila. Noong una, pinagmamayabang ng Pangulo na 12-0 daw ang target nila. Na yun daw kabila, inutusan lang bumili ng suka. Sila daw, alyansa ang may pinakamagagaling, pinaka-best qualified, pinaka. So, target nila is 12-0. So, ano ngayon? Makaka-12-0 pa ba sila? Wala na. 10 na lang ang kanila. Kaya, ito, grabe ang anong tawag dito? Galawan. Plano pa nila, ito, may nagsasuggest, pati si Abalos,
ilaglag na rin nila dahil parang wala nang pag-asang manalo si Benhur Abalos. At sino ang ipapalit? O, kakamping, Dilawan. So ano ba yan? Yung mortal na kaaway ng Marcos nung una, sila yung grabing atake sa mga Marcos, diktador, magnanakaw, kung ano-ano. Ngayon, pwede na mag-alyansa na sila. Ano ba yan? Gamitan na lang. So, tama naman na ayaw na lang sumagot si Auntie Claire. Baka mamaya madagdagan pa ng ma-confusion kung sasagutin pa niya yan. Marami akong nababasang mga post o comments na maraming nagpapasalamat kay Jose Claire Castro. Mula daw nung umupo siya na Palace Press Officer, sa kasasagot niya sa mga tanong, hindi siya naubusan eh. Sagot siya ng sagot. Sabi ng iba, yun na daw nagsimula na bumaba ang rating ng Marcos administration. Agree ba kayo doon? Kaya maraming nagpapasalamat. Never disrupt your enemy when he or she is doing great mistake. Kaya marami ang naiinis na mga DDS kay Attorney Claire Castro. Ako hindi. Just let her be. Bahala, sagutin niya. Ayun. Itim, kula, puti. Ang galing na sagot nun. Yung itim ads campaign ni Senator Amy at VP Sara. Ano daw yun? Ang itim talaga, yung previous administration. So, dito mo, na ilihis niya yung sagot, papunta pa rin sa Duterte administration. Ngayon daw, konting kula na lang, puputo na rin, papunta na, puti ng puti. Ang galing. So, salamat. Attorney Claire Castro, you're doing a good job. Tuloy nyo lang po. Hanggang maging single digit ang rating ng iyong amo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon na ating tinutulungan. Ang ating sweldo is binibili natin ng mga pako at yero at tinutulong sa tribong talandig para ma-repair ang mga bahay nila na sira-sira. Okay, panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na po ni ang natagaan dini sa Sitio Garden. Tagaan siya og yero. Kuan, ginabang sa mga mo ni gwapo ni nga asin ba kay kuan bago ni nga asin. Mo na ni ang agianan. Asin nga ihatag ginabang. Di kabut gyapon ta sa Bahalag layo. Yeah. Baklay gyapon. layo ni. At least makaatop. Wala ko ba ni magpinilas kay kapoy kayo. Ha, Wala kahit sinilas. wala pinilas ani. Layo man ang garden bando. Idira magkaderira. Dia. Dito pagid sa ilaya ang balay ni Kuya. Abot na gyud sa balay ni Kuya. Muna ni ang iyang balay. Iyang payag. Iyang payag nga kawayan ng intawon. Ug ang dirira sila maglungag sa ayuta ra. Manggid ba sa kon ba? Minatik na balay. Ug mo na ni makita sa gawas nga bayan sa ilang balay nga nagtakilid na gyud.
ug giapiran ra gani og trapal ang ilang atop. Apan di na gyud makaya kay ang trapal lata. Karon niya unsa imong ikasulti nga karon na abot nang imong ngero. Makaatop na gyud ka og sen. Salamat sa Ginoo nga nakaatop kog sin nga kuan gihatag sa kuan nga manginabag sa ko Oo. ay kuan. Salamat sa Ginoo nga kuan naka kuan mo Makaatop na ka. atop mo kog sin. Di na mo maulanan. Salamat sa nga bidso sa ako Oo. So salamat kayo. kayo sa tanan.